Magandang araw mga kabutingting. Meron tayong gagawin ngayon. Itong laptop na to is galing to sa isang subscribers natin from Mandaluyong. Check ko lang, nakalimutan ko yung ano niya. Yan. Si Sir Marvin Fronda from Mandaluyong. So, nagpadala po siya sa atin ng laptop para ipaayos po itong laptop niya. So, ang brand po ng laptop niya is E-Machines. Pero gawa siya ni Acer. So, medyo ano na siya, medyo tawag nito old model na, pero working pa siya, gumagana pa. Naka Windows 10 pa nga to eh. So, check natin mga kabutingting. Ang main problem daw nito ay keyboard, tapos battery. So, okay naman po sa kanya magpa-replace ng keyboard and battery. So, ang gagawin natin, palitan na kagad natin siya ng ng keyboard and battery. Pero check muna natin bago ang lahat. So, ayan, meron po siyang battery nakakabit dito sa likod. Tingnan natin pag nag-power on tayo. Click natin si power button kung mag-on. So, hindi po siya nag-on pag nakakabit ang battery. Try po natin ikabit naman ang charger niya. So, just to make sure kung talagang may problema ang kanyang battery. Pero na-test ko na to eh. Talagang hindi talaga gumagana yung battery niya at hindi nagcha-charge. Ayun, meron tayong light indicator. Press natin yung power button. Nabuhay siya. So, ayan, para po makita nyo. Nabuhay po yung laptop. Check natin kung nag-charge. Ayan o. Kung mapapansin nyo po, ayan, zoom ko. 0% available plug-in, not charging. And hindi po gumagalaw yung ano natin, yung sa battery. Ayan. Talagang 0% not charging. So meaning yung battery niya may problema na talaga. So in-inform ko kay Sir Marvin na i-replace na lang natin yung battery. Then pati itong si keyboard. Medyo mahirap pong hanapin yung niya, yung keyboard and battery. Actually, yung unang supplier ko na pinagdalhan ko sa kanya, talagang hindi nagwo-work yung battery niya. Hindi siya nagcha-charge. Tapos yung keyboard, out of stock. Meron sila kay supplier ko, kaya lang medyo may konting fade. So hindi ko siya kinuha dahil syempre, kahit man siguro kung ako po yung buyer, ako po yung mismong may-ari ng laptop at bibigay sa akin may fade, hindi ko siya talaga kukunin kasi nga magmumukha siyang hindi siya brand new. So yung binili natin is brand new keyboard and brand new battery. So ang gagawin po natin ngayon, shutdown muna natin. So nandito na po yung dalawang kailangan nating ipalit. Ito yung keyboard, brand new po yan. Then yung battery. So check na muna natin. Una muna natin ikabit si battery para matest natin kung working ba. Wait lang, kabuting-ting. So try natin ikabit muna si battery para ma-check natin kung nag-charge siya at kung gumagana yung battery.
kanina galing ako kay supplier ko. So, check namin yung battery, parang dalawang battery ako na replacement ng ganito. Yung dalawang battery na yun, parehong hindi gumagana. Puro 0% lang siya. So, syempre, marami tayong supplier. Punta tayo sa ibang, kay suppliers number 2. Then, doon nakakita tayo. Yung binibigay sa akin kanina ni supplier number 1, yung battery, hindi siya nagcha-charge. Then, yung keyboard, faded siya. So, hindi ko siya tinanggap kasi nga, hindi siya presentable. Pag nakita nyo po. Ang ginawa ko, nagpunta ako kay supplier number 2. Yan. So, try po natin to. Si battery niya. Brand new battery po yan. Press natin yung power button. Tingnan natin kung may karga siya. Ayun o, nag-ilaw o. So, ibig sabihin, good yung battery. Ayan. So, wala tayong naka-charge na na charger. So, tayo po ay nagpapasalamat kay Sir Marvin Pronda for trusting Nabotas Tech. Kasi imagine from Mandaluyong, ipinadala niya pa yung laptop niya rito. So, mahirap po magtiwala sa mga tao na hindi nyo pa sila nakikita or wala pa kayong transaction kahit minsan. So, ngayon, gusto ko lang pong pasalamatan si Sir Marvin dahil nagtitiwala po siya sa atin. From Mandaluyong to Nabotas, pinadala niya po ito via Lalamove. So, back and forth. Basta ganun lang po, sagot niyo po yung shipping. Makakabalik po sa inyo yung inyong laptop ng maayos. Tayo naman po ay iniingatan natin yung mga gamit ng kliyente natin. So, check natin kung magcha-charge. Kabitan natin siya ng charger. Check niyo po check muna natin to. Kung ilang percent. Yan. Meron tayong 53%. Tingnan natin kung gagalaw yan. So, normal lang po yan. Tumutunog. So, ngayon, nagcha-charge na po siya. O, yan. Meron po siyang charging indicator dito. Tingnan natin kung tataas yung 53%. So, yun again, gusto ko lang pong tawag nito, pasalamatan ulit si Sir Marvin sa tiwala niya sa atin. So, hindi lang po si Sir Marvin yung mga nag-54% na po siya. Hindi lang po si Sir Marvin yung mga nagtitiwala sa atin. So, marami pa po tayong ibang mga kliyente na nagpapadala rito sa atin before. Kaya lang yung iba hindi natin na-i-upload dito sa YouTube channel natin. Pero marami na po. Meron po tayong naging kliyente from BGC Taguig. Nagpunta naman po dito yon. Nung unang-una, pinadala niya yung MacBook niya. Then, nung okay na, pinick up niya rito. Pumunta siya rito. Then, meron pang isa from Tondo, Manila. Pinadala rin po yung laptop niya. Then, nakabalik din naman yung laptop nila. So, ito ngayon si Sir Marvin from Mandaluyong. Kaya, gusto ko pong yung opportunity na napasalamatan yung mga kliyente natin. So, 54%, tingnan natin kung mag-55. Pag nag-55 yan, okay lang. So, patayin muna natin, kabit natin tong, ayun, nag-55 na siya. Mabilis lang siya mag-charge, oh. Antayin na natin 56. Gawin na natin 56. Pag nag-56 yan, shutdown natin, then palitan natin ng keyboard.
Hindi ko alam kung ano mga naka-install dito kay sir eh. Pag kulang pa siya ng mga ibang ano, lagyan na natin. Parang wala yata siyang Microsoft Office. Meron naman. Meron siyang Microsoft Office. So, check natin ulit yung battery kung nagcha-charge. 55, tingnan natin. Kung tataas. So, meron pa tayong mga magkasunod na mga repair dito. Baka i-upload ko rin yon yung palit keyboard and parang battery yata yun eh. Ayan, nag 56% na siya. So yun mga kabuting-ting, nakita naman natin nagcha-charge na siya. Pwede natin siyang shutdown. Then after natin shutdown, kambit natin si keyboard niya. Ayan. Baba natin yung camera. Okay. Tanggalin na natin to. Tanggalin natin si charger. Tanggalin natin battery. Para sigurado lang. So mga kabuting-ting, ito po ay tip lang sa mga, lalo na sa mga gaming laptop ngayon, yung mga bagong labas. Ingatan nyo po na kung halimbawa gusto nyo lang mag DIY, magpalit or mag-upgrade ng kung ano-ano sa laptop nyo. First things first, kailangan tanggalin nyo po ang battery. Kasi pag hindi nyo tinanggal ang battery at nagpalit kayo ng keyboard, nagpalit kayo ng SSD, baka sa mga gaming laptop lang to baka dumating sa punto pagbukas nyo, wala na siyang power. Pwedeng nag-short ang PCH, CPU or GPU, hindi natin alam. So yun yung mga nagiging cause pag hindi nyo muna tinatanggal ang yung battery. So kailangan gawin nyo po muna yun para safe po yung ating mga gamit. Oops. Ayun. Medyo marumi pa yung ano niya, linisin na rin natin. Linisin na rin natin, sama na natin sa linis to. Napakahirap na po maghanap ng pyesa, lalo na pag medyo matagal-tagal na yung laptop natin. Saka isang bagay, mahirap din na bumili ng mga ganito sa online. Kagaya nun, yung galing na ako sa supplier ko, nakadalawang palit ako ng ano niya,
Nakadalawang palit tayo ng battery. Hindi talaga siya nagcha-charge. So, kung in-order nyo yan sa online, bawa sa Shopee or Lazada, wala na, parang ang hirap magpalit. Swerte pag pinalitan, pero paano pag hindi? So, kailangan ano tayo, maingat din po tayo sa pagpili. Okay? Pagka na natin yan. Ito po yung ating bagong ano, keyboard. So ito po yung kanyang bagong keyboard. Ayan. Kabit na natin. O yun, lapat na lapat. Testingin muna natin siya mga kabuting-ting ah. Buhay natin. Ay, hindi pala nakakabit yung battery. Tinanggal pala natin. Brand new battery to mga kabuting-ting ha. Hindi tayo nagkakabit ng mga second hand. So, mas maganda yung ano, yung ina-expect ni customer mo na ano, dapat bigay mo sa kanya. Ayan, testingin natin. Press natin power button. Meron tayong ilaw. So, bago natin siya i-fix, kailangan matest muna natin yung keyboard kung gumagana lahat. Okay, yung battery. Yan, yung battery natin. Meron tayong 56%. Ayan, 55%. So, ang gagawin natin ngayon, ititest natin yung function ng keyboard niya. Punta tayo sa notepad. So, yung notepad pa lang na tinype natin, gumagana na. Type natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ayan, backspace. Okay, backspace gumagana. Press natin enter. QWERTYUIOP. So, tama naman. Yung tinatype natin, lumalabas naman siya. Tapos ito,
Yan, hindi ko alam underscore, ano ba to? Colon, tsaka semicolon. So, tapos ito pa. So, sumusunod naman, A, S, D, F, G, H, J, K, L. So, okay, nagpa-function siya. Z, X, C, V, B, N, M. Okay. So, nagpa-function naman lahat. Caps lock tayo. Q, W, E, R, T, Y. So, gumana naman lahat yung small letter natin. So, ibig sabihin, gagana lahat ng caps lock natin. Spacebar. Okay, nagwo-work spacebar niya. Arrow up. Yan, gumagana yung arrow. Gumagana yung arrow down. Yung right. Yan o, yung right. Gumagana naman siya. Hindi masyadong maliwanag. Yan. May ilaw ba tayo? Wala naman tayong ilaw. Okay. So, yan. Down, gumagana. Space. Gumagana. Left. Tab natin. Yan, gumagana. Oh. Gumagana yung tab natin. So, Control A. Control X. Control B. Shift. Tingnan natin yung shift kung gumagana. Shift A. Ay, naka-caps lock tayo. Shift A. Ayan. Okay. Sa kabila. Shift L. K. J, H, G. So, all in all, mga kabuting-ting, gumagana sa kanya. Wala tayong problema sa kanya. Refresh. Yung F5, refresh natin. Ayan, nagre-refresh o nagre-response. So, meaning okay po yung nabili nating keyboard. At nagpa-function naman lahat. So, gawin natin, fix na natin siya. Yan. Tapat ko lang muna yung camera natin. Yan. Okay, so ipipix na natin to. Nakakabit na natin tong kanyang mga okay. Shutdown muna natin. Then screw natin. Okay na. Lagyan natin siya ng screw. Tinagabi yung screw nito dito. Kunin ko lang yung ano natin pambukas. So mga kabuting-ting, kung kayo po ay merong mga gustong ipa-repair na laptop, desktop, or kahit po desktop, pwede nyo rin po ipadala rito sa atin. At yan po ay ating iingatan.
Kabit natin yung charger niya ulit. Check natin siya. Ay. Press natin power button. Check po natin ang battery. So kasi si keyboard naman na-test na natin, di ba? Check naman natin ulit si battery. Ayan. So meron tayong 53%. So again mga kabutingting, baka po meron kayong gustong ipagawa na laptop or desktop, kahit po board level, pwede nyo po siyang ipadala sa atin. Basta po sagot nyo po yung shipping. Kung along Metro Manila lang po kayo, pwede nyo po yung ipadala via Lalamove, or bahala na kayo kung anong gusto nyo. Grab, Lalamove, or TokTok, or ano pa man na courier. Ayan, nag-ano na siya, nagcha-charge na siya. 54%. So siguro hindi na natin to para patagalin pa at paabutin ng 100% yung charging niya kasi nagcha-charge naman. And na-test na rin natin pati yung keyboard niya. 54%, try nating restart. Makinis pa po itong laptop niya, oh. Parang alam niyo yung yung talagang maingat yung may-ari. Na i-preserve niya pa to, natago niya ng makinis na makinis pa. E-machines na po siya, kumbaga obsolete na po 'yan. Pero tingnan niyo naman kung paano kabilis siyang magbukas. Saka makinis pa. Makinis pa yung computer niya. Naka Intel Pentium lang po ito na 3 GB pero functional naman. Check natin yung specs. Parang mabilis pa to sa laptop ko . Kita natin. Zoom natin siya konti. Uy, natakpan. Ayan, Intel Pentium dual core na first gen, tapos naka 3 GB yung RAM. Device manager natin. Tingnan natin kung ano yung okay. So yun mga kabutingting, hindi ko na po ito para pahabain pa. Ito po naman na-test na natin si keyboard and battery. Check natin yung battery kung tumaas. 55%. Tingnan natin pag tinanggal natin yung charger kung gagana. Minsan kasi yung mga ganyan, mga bagong bili mo na battery, pag tinanggal mo charge, mamamatay. So okay lang ho yan, nag-aano lang yung tunog niya, nagpaparamdam lang. So 56% na tayo. Kabit natin ulit. So yun mga kabutingting, again thank you po
thanks for watching sa inyong lahat na nanonood sa ating channel. And meron pa po tayong gagawin. Siguro baka dalawa pa po itong aking i-upload. So, replacement ng keyboard, replacement ng battery. So, yun po yung ating repair ngayon na naka-line up. So, siguro hanggang dito na lang po mga kabutingting. At ingat po tayo palagi. Tapos, yun po, kung may gusto po kayong ipa-repair, mag-message lang po kayo sa ating YouTube channel. Mababasa po natin yan. So, yun po. Maraming salamat kabutingting. Bye-bye po. God bless. Ingat po tayo palagi.